Magandang araw, Pilipinas! Ngayon ay Martes, ika-3 ng Pebrero, taong 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. House panel, nakatakdang bumoto bukas sa sufficiency in substance ng impeachment raps laban kay Pangulong Marcos. Samantala, Vice President Sara Duterte, handa raw harapin ang mga bagong ouster bids. Utang ng Pilipinas, umakyat sa panibagong record high na 17.71 trilyong piso. Billionaire Manuel Villar itinanggi ang mga paratang ng SEC kaugnay ng price manipulation. Patay sa trahedya ng lumubog na ferry sa Basilan, umakyat na sa 42, 49 pa ang nawawala. Philippine Navy namataan ang 48 Chinese vessels sa iba't ibang bahagi ng teritoryo. Sa ating unang balita, lalong umiinit ang tensyon sa loob ng mababang kapulungan. Nakatakdang magdesisyon ang House Committee on Justice bukas, Pebrero 4, kung sapat ba sa substance ang isinampang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga ulat, sinusuri na ng komite ang mga ebidensya bago ang nakatakdang botohan. Nilinaw naman ng Malacanang na hindi pa nakatutok ang legal team ng Pangulo sa impeachment dahil abala ito sa pamamalakad sa ekonomiya. Sa kabilang panig, hindi rin ligtas si Vice President Sara Duterte sa mga banta ng pagkakatalsik. Ayon sa kanyang mga abogado, handa ang Vice Presidente na harapin ang anumang bagong impeachment bids na isasampa laban sa kanya. Patuloy namang ipinapahayag ng liderato ng House Committee on Justice ang kanilang pag-aalala sa magkakaibang ruling ng Supreme Court tungkol sa 1-year ban sa impeachment laban sa Vice Presidente. Sa Senado naman, nananatiling solido ang mayorya sa gitna ng mga bali-balitang pagpapalit ng liderato. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na may mga alok umano ang minorya kay Senator Loren Legarda para sa pagka-Senate President, ngunit nananatili silang matatag. Samantala, formal nang nahalal si Senator Erwin Tulfo bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Foreign Affairs. Sa isyu ng korupsyon, nagsimula na ang Department of Justice sa preliminary investigation para sa plunder cases laban kina Senator Jinggoy Estrada, dating Senator Bong Revilla Jr. at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng kontrobersyal na flood control project. Isang technical auditor mula sa COA ang nagpatotoo na gumamit umano ng mga substandard na materyales sa proyekto sa Naujan, Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 milyong piso. Dumako naman tayo sa kalagayan ng ating kaban ng bayan. Umabot na sa panibagong record high na 17.71 trilyong piso ang kabuuang utang ng bansa. Sa kabila nito, nananatili ang forecast ng BMI na lalago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.2% ngayong 2026. Isang malaking balita sa mundo ng negosyo ang pagtanggi ni Manuel Villar sa mga paratang ng Securities and Exchange Commission o SEC. Ayon sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, baseless o walang basehan ang akusasyon ng price manipulation at insider trading laban sa kanyang kumpanya na Villar Land. Kasalukuyan ng sinusuri ng DOJ ang reklamo ng SEC upang malaman kung may sapat na basehan para sa isang formal na investigasyon. Sa aspeto ng manufacturing, nagpakita ng senyales ng pagbawi ang sektor nitong Enero kung saan ang Purchasing Managers Index o PMI ay umabot sa 9-month high. Gayunpaman ayon sa S&P Global, nananatiling mababa ang kumpiyansa ng mga negosyante para sa kabuuan ng taon. Para sa ating mga kababayan sa sektor ng agrikultura, isang nakababahalang ulat ang inilabas ng PSA. Ang output ng pangisdaan sa bansa ay bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 2 dekada. Ayon sa mga conservation groups, nawawala ng Pilipinas ng humigit kumulang 45 milyong kilo ng isda taon-taon. Sa mga balitang pambansa, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa trahedya sa dagat sa Basilan. Sa huling ulat, 42 bangkay na ang narecover habang 49 pa ang nawawala matapos ang insidente sa ferry. Nagbabala rin ang Pag-asa tungkol sa isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging isang tropical depression. Dahil sa shear line at malakas na pag-ulan,
Sinuspinde na ang klase at trabaho sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at 6 na bayan sa Surigao. Inabisuhan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na ihanda ang kanilang mga rescue team. Sa usapin ng seguridad, nananatiling mapagmatsyag ang Philippine Navy matapos mamataan ang 48 Chinese vessels na nakatambay sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Kaugnay ng kapayapaan at kaayusan, idineklara ng DILG na case closed na ang pagpatay sa isang policewoman at kanyang anak sa Quezon City matapos sumuko ang mga suspek. Nanawagan naman si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa mga loose firearms o iligal na armas sa bansa. Bago tayo magtapos, isang babala mula sa mga cybercrime experts. Ginagamit na raw ng mga love scammers ang artificial intelligence o AI upang mas maging mapanghikayat sa kanilang mga biktima. Pinag-iingat ang publiko sa pagbibigay ng impormasyon online. And sa sining, ang CCP Pasinaya 2026 ay gaganapin sa mga bagong venue sa Capiz, Iloilo at Tagum City upang mas mapalapit ang sining sa mga probinsya. Yan ang mga balitang nakalap namin sa loob at labas ng bansa. Muli, ako ang gaintong tagapagbalita para sa Pilipinas Politika Eye. Palaging tandaan, ang sapat na kaalaman ay sandigan ng ating bayan. Huwag kalimutang mag-share, like at subscribe. Magandang araw Pilipinas! Maraming salamat po.